Bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan. Paano nila naaatim? Halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan parang Laurel and Hardy yan eh. Si Senate President saka si Ping Lacson. Kaya kinokopon nila yung BRC kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Ano yung baliktad na talaga ang mundo ngayon eh ha? Ang yung kay Saldico, para tapusin na natin itong kay Saldico. Opo. May halaga ba yan? Sinasabi kasi nila, walang halaga. Bakit walang halaga? Explain nyo sa akin. Kasi, may tao, lumabas. May personal knowledge siya. May personal knowledge. Meron siyang mga detalye na pinakikita. Di ba sabi ka niya, bago daw magsalita si Ping, tignan mo muna yung binibigay kong dokumentong hirap kay Ping eh, hindi pa nakikita eh, dumaldal na eh. Kasi nga, nagpi-prejudge. Basta tinamaan si Martin at ang Pangulo, talagang hinaharangan na nila eh. Mas matindi pa yung harang sa Mendiola eh, yung ginagawa nila. Di ba? Okay, pagpalagay na natin, inililigtas lang niya sarili niya. Pagpalagay na natin, tignan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Impormasyon yan eh. Sa intelligence po, lahat ng intel mali tama. Titignan mo kung saan ang pagtutunguhan. Malay mo, totoo. Hindi mo basta sasabihin, ay, wala yan, eto okay. Hindi mo makukuha yung buong picture. Yan. Hindi yung sasabihin nyo, basta tugma doon sa narrative nyo na hanggang kay Saldico lang yan, yun lang ang paniniwalaan nyo. Pag lumalampas na kay Saldico, ayaw niya ng paniwalaan. Pero attorney, no? Teka mo na. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas ba ng statement gina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng Teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988. Kahit anonymous complaint, anonymous, pwede. Walang pangalan. Susulat ako sa Ombudsman, Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng Ombudsman. Basta may detalye. Minsan nga sabihin mo lang, si Gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun. Basta may detalye. Eto, hindi anonymous. Alam mo yung source. Therefore, mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinitalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Di ba? Opo. Ayan na. Ayan ang detalye. Ayan ang detalye. Bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan May nagtanong na sa akin yan Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswerto nang siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Kung yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America, State Department, kung kailangan namin ng apostil sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga
yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada. Okay. May State Department ang Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document. Ayun. Pag pinadala mo yon dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as prima facie evidence of the contents thereof, because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. To be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako. Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga eh. Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, eto pa, may nagsusumbong na. Ngayon, bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Paano kaya nila naaatim na ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan? Paano nila naaatim? Banat si Ping. Di ba, unang-una, kaya sinasabi nila, kaya daw lumabas sa video si Saldico kasi hindi pinahintulutang mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee dahil daw hindi under oath. Double standard naman ang Senado kung ganon. Opo. Bakit nung mga investigasyon labang kay Pastor Kibuloy at kay Alice Guo, may mga testigo si Ontiveros na pinayagan nila mag-testify hindi under oath? May mga kulukoy dyan sinasabi, hindi naman si Ping yun. Hindi nga si Ping. May mga comprehension problems pala kayo eh. Mahina pala IQ nyo eh. Ang ibig kong sabihin, may president na sa Senado. Ba't wala ba si Ping sa Senado? Ginawa na ng Senado. In the past. Kaya nga president eh. In the past. Ginawa na, ba't ayaw nyong gawin ngayon? In other words, namimili nga. Unang-una, okay, sabihin na natin hindi under oath. Okay. Ang legislative inquiry, kung legislative inquiry lang, relax naman ang rules on evidence. Hindi ba naman kailangang maging evidence yan that is admissible in court kung hanggang doon lamang? Opo. Kung hanggang doon lamang. Kailangan lang, since ang gagawin mo naman, hindi ka naman NBI, hindi ka naman pulis, hindi ka naman investigator, hindi ka naman hukuman. Ang purpose mo lang is to gather facts to make good legislation. Yun lang. So, input pa rin yan. O bakit ayaw? Dahil ituturo si Martin, ituturo ang Pangulo. Halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan parang Laurel and Hardy yan eh, si Senate President saka si Ping Lacson. Kaya kinokopon na yung BRC, kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Alam nyo, baliktad na talaga ang mundo ngayon eh, ang whistleblower yung kinasuhan, si Diskaya pinahihirapan, di ba? Si Marcoleta yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal, ngayon pinag-iinitan pa ng COMELEC. Halatang halata kayo mga bok. Kasi ang COMELEC wala na eh. Wala nang independence ng COMELEC eh. Grabe na ang ginagawa nitong COMELEC. Wala nang kredibilidad. Alam mo, ang mga institusyon natin, wasak na wasak na. Wasak na wasak na. Wala nagtitiwala sa BRC under Lacson. Walang nagtitiwala na dyan. Tinatawanan na lang yan. Kasi kitang-kita mo naman si Lacson eh. Nag-prejudge na agad. Yun ang masakit. Kaya nga eh. Di ba kaya nga kinall out siya ni Senator Marcoleta, you are the chairman, you should not be making judgments, di ba? Yes. As to credibility, etc. Ngayon, nagsalita na naman. Alam nyo, eto ang yung kay Saldico, para tapusin na natin itong kay Saldico. Opo. May halaga ba yan? Sinasabi kasi nila, walang halaga. Bakit walang halaga? Explain nyo sa akin. Kasi, may tao, lumabas, may personal knowledge siya
may personal knowledge. Meron siyang mga detalye na pinakikita. Di ba sabi ka niya, bago daw magsalita si Ping, tignan mo muna yung binibigay kong dokumento. Ang hirap kay Ping hindi pa nakikita dumaldal na Ayun, Oh. yun lang. Tignan mo muna yung dokumento pinakikita ko sa'yo. Itugma mo muna doon sa mga insertions kung tama. Si Ping dumaldal na agad. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yan? Baka Pink Ribbon Committee na lang yan. Ha? Di ba? Parang personal friend lang. Ganun lang. At Mga walang LGBTQ gobyerno. na lang ang kahulugan yan. Yun nga po, mangyari niya. Masakit yun. Hindi, kasi nga, nagpi-prejudge. Basta tinamaan si Martin at ang Pangulo, Opo. talagang hinaharangan na nila Mas matindi pa yung harang sa Mendiola yung ginagawa nila. Di ba? Sinasabi na agad niya, may value po yan because my whistleblower. Ang dapat dyan ay tignan nyo kung may katotohanan o wala yung sinasabi, hindi bastang, hindi under oath. Nililigtas mo lang yung sarili mo. Okay, pagpalagay na natin, inililigtas lang niya sarili niya. Pagpalagay na natin. Tignan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Impormasyon yan sa intelligence po. Lahat ng intel mali tama. Titignan mo kung saan ang pagtutunguhan. Malay mo totoo. Hindi mo basta sasabihin, wala yan. Ito okay. Hindi mo makukuha yung buong picture. Yan. Yun lang. Kita nyo Sinasabi ko sa inyo, may value yan. Anong value yan? May tao. In-identify niya yung sarili niya. Opo. May personal siyang kaalaman, hindi to hearsay. May mga attorney Google na naman dyan, meron na naman. Alam mo, nakakahawa pala yung attorney Google Yung original ni Dan Fernandez na attorney Google, nahawa na si Ping Lacson. Senator Google na siya. Nahawa na siya ni attorney Google. Nagsasalita na pati si Tito Soto. Nag-Senate President Google na siya, di ba? Sasabihin pa niya on points of law, kadibati mo abogado. Si Alan Peter, baka ka ng batas, di ba nasopla siya? Yun nga po Anyway, tignan nyo kasi may lumabas na tao, may detalye. Hinarap niya yung mukha niya. Sinasabi niya, ganito, ganon. Tignan ninyo kung tama o hindi. Duty nyo yan. Nag-iimbestiga kayo Lahat tignan ninyo. Hindi yung sasabihin nyo, basta tugma doon sa narrative nyo na hanggang kay Saldico lang yan, yun lang ang paniniwalaan nyo. Pag lumalampas na kay Saldico, ayaw nyo ng paniwalaan. So, may tao, may personal knowledge. Sinabi niya yung personal knowledge niya. Meron siyang mga yung mga yung mga ebidensya to corroborate yung sinasabi niya. Credible yan. Kahit hindi under oath yan, may tungkulin ang ombudsman, may tungkulin ng Blue Ribbon, tingnan yan kung saan ang pagtutunguhan yan. Yun. Ganon din yung kay Aimee na sinabi doon sa rally. Yan ang problema kasi. Basta hindi tugma sa narrative nila, incredible yan. Ang tindi nitong gobyernong ito, mas gusto pa nila ng kasinungalingan kesa sa katotohanan. Hindi po ganon. Paanong maniniwala ang taong bayan sa inyo kung ganyan kayo?